Okay, Basta, panoorin na natin 'to. pero bakit ba pinag-iinitan nyo talaga itong si Go? Dahil daw, Ay, yumaman. biruin mo yung yung hearing na yun has been watched by millions of Filipino around the world. Tapos tatanungin niya pa rin, bakit niyo ba pinag-iinitan si Mayor Go? Eh, malamang questionable kasi yung kanyang wealth, okay? Sobrang yaman kasi for someone na eto lang yung negosyo. Tapos ano pa, sobrang lakas pa nung tie-in niya with China. That's the reason why. Gets? At saka hindi lang sa China, yung mga katransaksyon niya are Pogo, sa Pogo, mga money launderer. Oh, hindi pa rin ba kailangang imbestigahan yun? Oh, tuloy natin. Merong chopper. Ano pa, merong, basta yumaman ng yumaman siya. Huwag niyo nung kaingitan. Kung yan man yumaman, sa mabuting paraan. Sabi naman nila, kaysa po, Oh, sa mabuting paraan. Talaga ba? Talaga ba? Parang hindi naman eh. Yan yung problema sa mga simp ng... Teka, lagyan natin ng ganito. Yan ang problema sa mga simp ng China. Hindi makabasag tingkad. Kahit na basag na yung kahit na obviously nagsisinungaling. Pwede niya naman kasing sabihin nung unang hearing, um, imbes na hindi ko po alam, sabihin niya is right to self-incrimination kasi karapatan niya naman yun na sabihin na she has the right for self-incrimination. 'Di ba yung Fifth Amendment yata yung tawag doon sa United States. So, pwede niyang i-invoke yon yung right to self-incrimination at any point in the hearing. Pero hindi niya naman ginagawa yun eh. Nagsisinungaling siya eh. Obviously ngayon, kumuha siya ng legal team at saka ng PR para tulungan siyang ayusin tong mess na to. Kasi nga hindi niya alam na puputok ng ganito. For all we know, di ba? Yung pinagkanunlo siya ng mga dati niyang amo eh. Obviously, may tie-in yan kay Duterte. Tuloy. Pogo yumaman yan. Para masyado namang mabilis naman ng pagyaman Pogo. Oo naman eh, ma'am. Ikaw ba naman ang may ikaw ba naman ang may tie-in sa money launderer? Ano ba? Yayaman ka talaga. Tuloy. Parang 3 years ago lang ang Pogo, 4 years ago. Mm. Unang-una, yung paliwanag niya, ba't di ko naman bibigyan ng permit? Operation ng Pogo. Meron namang binigay ang PAGCOR ng provisional permit. Sinundan. Tama naman, pinag-iinitan lang eh. Attorney Sal, hindi lang naman si Mayor Go, or I'm not saying that she is really connected dun sa Pogo, ano? Connected siya. Ngayon kasi ang dami na lang dinideny na parang alam mo yun, as a mayor kasi ikaw dapat yung haligi or ikaw dapat yung caretaker ng iyong city na pinamumunuan mo. Tandaan mo hindi malaki ang Bambanban. Kaso with her extraordinary wealth comes an extraordinary explanation. I think kagaling yun kay Pink Lacson. With extraordinary wealth comes extraordinary income. So this is why the senators are all up in her behind because of that. Tama lang naman yon kasi para makita nyo kung gaano mabilis naman talaga yumaman pag hindi maganda yung ginagawa mo. 'Di ba? Non-taxable nga yun eh. Puta, money laundering nga eh, 'di ba? So these are the things na iniimbestigahan ngayon. No? Tuloy natin. Kaso itong mga SMNI na to, imbes na well, it at this point it's all common sense now. Na obviously nagsisinungaling yung tao, obviously may tinatago. 'Di ba? Hindi naman mahirap isipin 'yan. Ngayon kasi ini-stonewall, hindi kasuhan nyo. Yeah, siguro darating doon, pero paalam nyo muna sa taong bayan kung gaano kalalim yung damage na epekto ng Pogo dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasi look man, ang sinasabi nila, hindi ang laki ng pera na papasok niya. No, not really. Not really. Hindi ganoon kalaki. May cost and may cost and ano bang tawag doon?
may cost benefit yan eh. Kumbaga, yeah, siguro kikita ka, pero at what cost? Ano yung i-give up mo? Okay, yung moral cost na tinatawag, ibig sabihin, you're going to do something bad. And hindi lang yun, pugad kasi ng kalokohan. 'Di ba? Yung mga love scam, saan ba nanggagaling yan? 'Di ba sa Pogo din? We all know that too well. Kasi this is not the first time we heard na may ginagawang kalokohan ng mga Pogo dito sa Pilipinas. In fact, ba't hindi niyo tingnan yung mga streamer ngayon? 'Di ba yung mga streamer na naglalaro ng mga games? And ngayon nag-i-stream na sila ng sugal, 'di ba? So these streamers right now, yung model ng ginagawa nila came from the Pogos. Manggaling sa Pogo yung ano na yan, yung mga design na yan, yung mga games na nilalaro nila, yung method kung paano ka mag-cash in, ganyan. These are all coming from the Pogos yan yung pinamana sa atin. Okay? Wala siguro mababawasan man sila dito, yung embedded na masyado sa kultura natin, yung kalokohan nila, which is very sad kasi nakikita ko may mga kaibigan ako nagpo-promote ng ganun eh. Tuloy. Pero marami din sa mga kababayan natin ang na kumikita rin in relation dun sa pagkakaroon ng Pogo dito sa Hindi masyadong marami yung kumikita. Kasi I think ang latest statistic is less than 35K lahat ng Pogo employee sa buong Pilipinas. And half of them are foreigners. Okay. So, napakaliit na porsyento lang ng workforce na Pilipino ang kumikita. Okay. And mas maraming yung mayaman na foreign nationals. Na hindi naman, yung iba doon, hindi pa nga well documented dito, di ba? bansa. Does that mean na sila din ay dadaan din sa scrutiny ng Senado dahil kumikita din sila sa Pogo? At saka even assume, kung totoo at o illegal na ginawa si Mayor Go, ay di-file na nyo ng kaso. Ayan na yung file na niya ng kaso. Siguro it would come in time. Pero of course, meron naman kasing karapatan ang Senate to 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 make someone accountable or at least question someone. Yung ginagawa nila, it's all legal. Hindi na constitutional right yun, actually parliamentary right yung tawag doon ng isang senador na iharap ang isang tao sa harap ng Pilipino para imbestigahan siya. Nothing wrong with that. Ngayon, kung kakasuhan, kailangan may magrereklamo. Sino yung magrereklamo dyan? 'Di ba? Kailangan may mag-file ng case. O, sino yung magpapadisqualify sa kanya? Kailangan may mag-file nun. O, sino yung naapektuhan niya because of her Pogo? Kailangan may mag-file sa kanya nun. Gets mo? Hindi naman kasuhan nyo. Sino magkakaso? Yun yung unang tanong doon. Etong si Panyelo talaga, kasi yan naalala ko yung ganyang klase ng reasoning. Yan yung ginamit nila during the election time. Yung mga trolls ng ni ng Unitae. Yun yung ginagawa nila eh. Oy, kasuhan mo. Ikaw na pala magpapakulong eh. Kasuhan mo. These are the things that they're trying to do. Di ba? Tuloy natin. Huwag yung i-trial by publicity. Nilaladlad nyo pati yung private life niya na anak siya ng napilitan tuloy siyang ilabas siya. Kasi nga nagsisinungaling. Like ako, pag tinanong ako ng senador, sino nanay at tatay mo? Sasabihin ko, esto, si Mr. and Mrs. David. Wala akong tinatago. Si Panyelo naman. Panyelo, ang ginagawa mo. Si Panyelo, every year, naging mas slimy. Sila ni Roque, no? These are actually good lawyers, okay? Si Gadon, hindi ko alam kung magaling na abogado. Pero si Harry Roque, once upon a time, champion of human rights. Tapos si Panyelo, of course, he was a very eloquent speaker during the time na hindi pa nagkakaganyan. Ngayon kasi parang they've fallen to the deep end nitong pagde-defend sa China, pagde-defend sa position ng mga Duterte. Alam mo yun, I would understand kung si Banat Bay, kasi Banat Bay nung wala namang moralidad yan eh. Basta talaga humimod ng tiwa ng mga amo niya, okay lang yan dyan eh. 'Di ba? Alam mo si Banat Bay kasi I watch a lot of Banat Bay content and it's not hard to understand why people gravitate towards him kasi bobo eh. Alam mo
Sound smart pero bobo talaga men. Tanga talaga, pero gano'n talaga, tuloy natin, Wala na kayong mamaya, pag si Mayor Go, pag naiamot sa inyo, kinalkal ang mga private lives yung mga senador. O di saan niya ang iba kasi kay ano, kay Go, wala siyang karapatan na gawin 'yon, ah, for in aid of legislation. Wala siyang gano'n, hindi naman siya senador, kailangan manalo muna siya as senador para puwede siya magpatawag ng isang hearing, 'di ba? It's very contextual kung ano yung ginagawa ng mga senador, 'di ba? They have to, first, be halal by the tao or kailangan iboto muna sila sa posisyon nila bago nila magawa yung ginagawa nila. Okay, yung hearing na yon papaharapin ka tapos you can always invoke your Fifth Amendment rights. Alam mo, bobo talaga 'tong hype na abogado na 'to, Puwede mo naman sabihin yun, ba't dapat yun yung sinabi mo kay ano, kay mayor. Eh, di sana yun na lang yung ginawa niya. Kasi puwede niya naman gawin yun, She's the one who keeps on answering. It seems like she's enjoying this fucking attention. You can always invoke your rights for self-incrimination sa mga ganyan. Kahit tatanungin ka, anong kinain mo? I invoke my right for self-incrimination. Ganun, pwede yun. Di ba? There's a lot of people who has done that. Parang si ano, kunyari si Martin Shkreli, yung si Pharma Bro. Teka, Martin Shkreli. Ayan. Okay yan, 'di ba? Kung naalala niyo yan, he invoked his right for self-incrimination many, many times. Oh, nakita niyo bang nakulong siya? Hindi, 'di ba? Ay, oo, nakulong siya pero, yun yung ginawa niya sa Senate hearing, puwedeng gawin ni Go yun. She doesn't want to. Parang ginagawa niya ano, ginagawa niyang telenovela, Mali din yung diskarte niya. Ngayon pumuputok na itong mga hayop na 'to, todo-todo yung tanggol, 'di ba? Makadiri itong mga putang ina na 'to, O yun lang, gege.